At ilang malaking kooperatiba naman po sa Pagadian ang nabiktima rin pala ng Aman Futures Group. At hindi lang basta miyembro kanila nabiktima, kundi mga miyembro pa ng Board of Directors. Kaya ang operasyon ng kooperatiba apektado. Narito po report ni Ian Cruz. Ian. Yes, Jiggy, isa sa malaking kooperatiba rito sa Pagadian City, ang Danlugan Farmers Multipurpose Cooperative. Nasa mahigit 1,000 ang miyembro nito. Ayon sa manager na si Herminia Madriña, tinatayang kalahati raw ng mga miyembro nito ang naloko ng Aman Futures Group. Kaya naman ang kanilang grocery store, matumal na raw ang benta. Humina rin daw ang koleksyon sa kanilang mga pautang dahil pawang mga na-invest daw sa Aman ang mga inutang na kapital. Kaya naman maaring lumiit daw ang tatanggaping dividendo ng mga co-op members sa pagtatapos ng taong ito. Ang mga nalokong miyembro imbes na short-term, i-reconstruct at gagawing long-term para lamang makabayad sila. Gaya ng co-op sa Danlugan ay may 15 taon na rin ang operasyon ng kooperatiba sa pinagti na bangay. Ayon sa manager na si Andres Bergado, ipinagbawal daw ang paglo-loan para ma-invest sa Aman, pero Jiggy, nasa 200 miyembro raw ang nakautang at nagsabing gagawing kapital sa negosyo ang pera. Nang bumagsak ang Aman Group ay di na rin nakabayad ang mga may utang na miyembro. Ang masakla pa, maging ang board ng co-op ay nag-invest din ng may 200,000 piso sa Aman Group. Sasagutin na lamang daw ito ng board. Samantala, Jiggy, mula ngayon ay kasama na nga ang pagsasalita ng isang reliyoso sa flag raising ceremony ng Zamboanga del Sur Police sa Camp Abilon dito yan sa Pagadian City. Isang pastora nangaral kanina sa mga pulis upang tumibay ang kanilang pananampalataya at maging positibo ang tingin sa buhay sa gitna ng katotohanan ng maraming pulis din ang nabiktima ng Aman Futures Group. Sinusort naman ng digital forensic expert ng CIDG Region 9 sa Zamboanga City ang hard drives ng 2 computer units na pag-aari ng Aman. Maaring laman daw ng mga ito mga pangalan ng investor sa laga ng umikot na pera at iba pang transaksyon. Pinatututukan naman ng CIDG sa Zamboanga del Sur Police ang 4 na house and lot sa Pagadian City na pag-aari umano ng mag-asawang Fernando at Nympha Luna na kabilang sa matataas na opisyal umano ng Aman Group. Abandonado na raw ang nasabing mga bahay at inaalam na sa Register of Deeds kung nakapangalan sa mag-asawang Luna ang nasabing mga property. Isasama raw ang mga makukuhang dokumento sa mga complaint na isinumita sa DOJ upang ang tinatayang 300 milyong pisong halaga ng ari-arian ay may fix na. Mula rito sa Pagadian City, balik sa IG. Iyan yung na-invest mismo ng kooperatiba. Meron ba total yung mga otoridad kung yung sa board nasa 200,000, may total ba yung buong kooperatiba kung magkano yung naipasok nila sa Aman Futures? Actually, Jiggy, yung 4 na po, Jiggy, yung lahat ng mga kooperatiba dito sa buong Pagadian. Pero ang binabanggit sa atin, ang magtungo tayo sa opisina ng kooperatiba sa City Hall, ang sinasabi nila kadalasan, Jiggy, wala pa silang recap nung sinasabi nga na total na mga pera na nakuha sa mga kooperatiba. Pero most likely, Jiggy, karamihan daw sa mga nabiktima ay mga miyembro mismo ng mga kooperatiba, hindi raw mismo yung entity ng kooperatiba. Tsaka, Jiggy, isang policy pala sa mga kooperatiba na hindi po pwede raw na i-invest nga yung niloloan nilang pera doon sa Aman. Bago pa nga daw ito mangyari, meron na silang policy gano'n. Pero ang masaklap, Jiggy, may mga ilan tayong mga kababayan na sa pagnanais nilang kumita ng malaki ay binanggit nila doon sa mga manager ng mga kooperatiba dito sa Pagadian na gagamitin nila sa ibang negosyo, halimbawa sa pagtitinda, sa paggawa ng sari-sari store, pero kalaunan, nung bumagsak ang Aman, doon lamang, Jiggy, nalaman na yung mga nakuha nilang pera sa kooperatiba ay na-invest nga doon sa Aman Futures Group, Jiggy. At yung mga pulis dyan, meron bang kinailangan ba silang isailalim sa parang debriefing o parang debriefing dahil nga doon sa sinapit nila? Siyempre, meron silang tungkulin na ginagampanan, meron silang problema ngayon. Meron bang ganung programa para sa kanila? Tama, Jiggy, maganda yung nabanggit mo. Actually, Jiggy, last week ay nag-umpisa na yung stress debriefing na hindi lang, Jiggy, sa Pagadian City Police, buong Zamboanga del Sur at maging yung iba pang mga lalawigan dito sa Region 9 na kalapit din ng Zamboanga del Sur ay pinaisailalim ni Chief Superintendent Napoleon Estillas, ang hepe ng Region 9 PNP. Sinabi niya, Jiggy, napaka-importante kasi ng stress debriefing dahil maraming pulis ang may pinagdadaan ng trauma, maraming pulis ang nawala ng pag-asa. Kaya naman binigyan sila ng stress debriefing. Even yung mga psychiatrists mula sa Zamboanga City sa regional office nila ay nagtungo dito sa Pagadian upang mabigyan nga
debriefing itong ating mga kasamang pulis para maging positibo muli yung kanilang pananaw upang mas maging maayos yung kanilang pagtatrabaho. Dito, Jiggy, sa Pagadian, mabanggit ko lamang ginawa ng libre yung kanilang pananghalian. Si Colonel Muñez na bago nilang hepe ay ginawa ito upang magkaroon daw ng camaraderie sa tanghalian yung mga pulis, magkakwentuhan sila, magkapalagay ng loob at kung sakasakali man dahil Jiggy naka-full alert yung buong Pagadian ay kung sakasakali nga dahil magkakasama sila parati sa pananghalian, kung magkakaroon muli ng sinasabi nga na emergency, mabilis sila madideploy at yun nga, double blade pa dahil sila rin ay nagkakaroon ng camaraderie at habang sila ay kumakain. Jiggy? Maraming salamat, Ian Cruz.